Biglang tumunog ang phone ni Isabela. Sinagot niya ang tawag at nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na siya bumalik sa office niya at nagmadaling umalis. Sa ospital, palabas na ng ward ang doktor nang dumating si Isabela. Lumapit siya rito at nagtanong, "Doktor, kamusta po ang dad ko? Pamilya ka ba ni Sandro?" "Opo," sagot ni Isabela. Tumingin ang doktor sa medical report at sumagot, "Maayos na lagay ng pasyente ngayon pero dahil malakas na naging tama sa cervical spine niya, kailangan niya manatili sa ospital ng ilang araw para sa obserbasyon." Matapos umalis ng doktor, tinulak ni Isabela ang pinto at pumasok na sa ward. Nakahiga si Sandro at mukha itong pagod. Lumapit siya dito at nagtanong, "Anong nararamdaman mo, Dad?" Tiningnan siya ni Sandro at ngumiti. "Ayos lang ako." "Anong nangyari?" Nag-aalala niyang tanong. Malakas na naging tama sa cervical spine niya at paniguradong may umatake sa kanya. Nagulat si Sandro. Nagdilim ang paningin niya at mukhang ayaw niya itong pag-usapan. Nainip si Isabel at sinabing, "Dad, hanggang kailan mo ito itatago sa akin?" "Bella, hindi sang-ayon ng lolo ni Almaro sa inyong dalawa, tama ba?" Nagulat si Isabel at napayuko. Naintindihan ni Sandro ang lahat nang makita ang naging reaksyon nito. Dahil isang De Lorja ang nanay mo at galit ang McBride sa mga De Lorja, hindi ba? "Dad, sino nagsabi sa iyo niyan?" Saglit na napatahimik si Sandro bago mabagal na sinabing, "Ang lolo ni Almaro. Sinabihan niya akong palayuin ka kay Almaro. Sinabi niya sa akin na masama ang mangyayari kay Almaro kapag nanatili ka sa tabi niya." Pagtapos nun, nang pinaalis ko sila, binugbog ako na nakamask na lalaki sa harap ng pinto. Pinagbantaan ako na kapag hindi mo iniwan si Mr. McBride, gagawin niya. Huminto si Sandro na parang ayaw na niyang ipagpatuloy pa yon. Ayaw niyang pilitin ang anak niyang iwan si Almaro dahil lang sa bagay na yon. Nagigting ang panga ni Isabela. Saglit siyang nanahimik bago tumayo. "Dad, magpahinga ka na. Mamayang gabi na lang ulit." Pagkatapos nun, seryosong mukha niya habang paalis ng ward. Nang makabalik siya sa Seoul, tinawag niya si Sebastian sa office niya. Tiningnan niya ito at kalmadong sinabi, "Plano kong i-merge ang Pearl sa susunod at ilipat ang studio natin doon." Nagulat si Sebastian. "Sa susunod? Anong ibig mo sa susunod? At bakit may lilipat ang studio natin doon?" Gumalaw ang pilik mata ni Isabela. Pero seryoso siyang nagpatuloy. "Wala lang. Di pinagkakatiwala ni Dad ang Pearl sa akin kaya hindi ko siya pwedeng biguin." Hindi niya namalayang mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Inatake sa internet ang mga anak niya habang may hindi kilalang tao na sinaktan ng tatay niya. Masyadong malala ang nangyayari at mabigat na ito para sa kanya, lalo nang nangyari sa tatay niya. Nandun siya nang pigilan ni Teofilo si Almaro. Hindi lang niya inakalang magagawa yun ni Teofilo para lang mapilitan siyang iwan si Almaro. Sa administrative office, gusto niyang ilipat ang Seoul sa Pearl. Medyo nagulat si Almaro na matanggap niya ang balita mula kay Sebastian. Sinabi lang ni Sebastian na naging desisyon ni Isabela. Tumango siya at dinagdag, "Sa tingin ko, gusto ni Isabela na palakihin ang studio. Isa pa, halos sarado na ang Pearl." Napatikam ang labi ni Almaro. Kung gusto ni Isabela na ilipat ang Seoul sa Pearl, bakit hindi nito personal na sinabi sa kanya? Pagkaalis ni Sebastian sa office, pumasok si Rosita. "Almaro." Narinig niya ang naging usapan ni Sebastian at Almaro. Mukhang nagawa ni Amor ang trabaho niya matapos makatanggap ng pera mula sa kanya. Sa ngayon, malakas ang loob niyang iniisip ni Isabela na pinagbantaan ni Teofilo ang tatay niya. Kapag inalis niya ang studio niya dito at hindi siya mababantayan ni Almaro, mas madali para sa aking mawala siya. "Almaro, inimbitahan tayo ng Eastern Ink sa banquet ngayong gabi. Gusto ni Lolong samahan kita." "Hindi ako pupunta." Walang pagdadalawang isip na sagot ni Almaro. Ngumiti si Rosita at sinabi ni Lolo na ang CEO ngayon ng Eastern Ink ay ang dating manager ni Madam McBride. Natahimik si Almaro. Kinagabihan, sinama ni Isabel ang 3 bata sa ospital. Dahil nandito sila para bisitahin ang lolo nila, lahat sila'y may dalang prutas at snacks. Nang makita ni Sandro kung gaano sila kaalaga, ngumiti siya. "Masaya na ako nandito kayong 3 para bisitahin ako. Sa inyo na lang yung mga dala nyo." Lumapit si Diana kay Sandro at tinanong, "Lolo,
Dahil nandito ka sa ospital ngayon, paano po si Brownie? Sino po magpapakain sa kanya? Magugutom ba siya? Kung tutuusin, mahirap tiisin ang gutom. Tinapik ni Sandro ang ulo ni Diana at sumagot. Huwag kang mag-alala, mayroong automatic feeding machine doon. Kaya hindi siya magugutom sa loob ng 2 araw. Brownie? Tanong ni Isabela. Nagtataka ang tono niya. Sumagot si Diana habang nakangiti. Nagliliwanag ang mga mata parang bituin sa langit. Alagang aso po yun ni Lolo. Brownie ang pangalan at napaka-cute. Napangiti si Isabela. Nang nasa training camp siya, dinadala ni Almaro ang 3 bata para bumisita kay Sandro. Hindi niya inakalang magiging malapit agad ang mga ito at meron pa silang alaga. Naglalaro ang 3 bata sa gilid. Tumingin si Sandro kay Isabela na tahimik na nakaupo sa gilid ng higaan at sinabing, Bella, wag mo ko masyadong alalahanin. Kung mahal niya talaga ni Mr. McBride ang isa't isa, hindi ko kayo paghihiwalayin. Dinilaan ni Isabela ang labi niya, yumuko at sinabing, Huwag ka na mag-alala sa akin, Dad. Oo nga pala, plano kong i-merge ang Soul Jewelry Studio at Pearl Jewelry at gawing Soul Jewelry. Ano sa tingin mo? Nagulat si Sandro nang tanungin ni Isabela ang opinyon niya. Natahimik siya sandali bago sinabing, Ikaw nang bahalang magdesisyon. Galing sa nanay mo ang pearl, ibibigay ko sa'yo kaya pwede mong gawin ang gusto mo. Matapos manatili sa tabi ng tatay niya, ibinalik ni Isabela ang mga bata sa villa sa Blue Bay. Lumapit si Theodore kay Isabela habang naghahapunan sila at tinanong, Mommy, hindi po ba uuwi ngayon si Daddy para sa dinner? Hindi rin umuwi si Daddy kagabi para sa dinner? Singit ni Diana. Inangat lang ni Isabela ang paningin niya at sinabing, Busy ang daddy niyo sa trabaho. Kailangan niyo siyang intindihin. Wala nang sinabi pa ang 3 bata. Naupo si Isabela sa gilid ng higaan at binasahan sila ng bedtime stories. Matapos makatulog ng 3 bata, isinara ni Isabela ang libro at binalik ito sa lamesa. Inayos niya ang kumot at pinatay na ang ilaw bago lumabas doon. Hindi siya dumiretso sa higaan matapos maligo. Sa halip, tumayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window. Nakatingin siya sa malait-malalim ang iniisip. Biglang may yumakap sa kanyang bewang. Pamilyar na malalim na boses ang narinig niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagulat si Isabela pero wala siyang sinagot. Bella. Nang walang nakuhang sagot si Almaro sa kanya, ibinaba nitong ulo niya at binaon sa leeg ni Isabela. Pinaliit ni Isabela ang leeg niya na parang iniiwasan ito at bahagya niyang naamoy ang alkohol sa katawan ni Almaro. Uminom ka ba? Tumawa si Almaro at sumagot. Oo, inimbitahan ako ng CEO ng Eastern Inc. May nakita kong kakilala ko at uminom kami kaunti. Bella, bakit bigla mo gustong ilipat yung studio? Tanong ni Almaro. Inilagay niya ang kamay niya sa bewang nito. Sa sobrang liit ng bewang nito, kaya niya itong hawakan kahit isang kamay lang. Nanatiling nakayuko si Isabela. Binuksan niya ang bibig niya pero hindi siya sumagot. Sa halip, tinulak niya ito palayo at sinabing, Gabing-gabi na, matulog na tayo. Bella. Hinawakan ni Almaro ang bewang niya at ikinulong ito sa mga braso nito sa bewang niya. Anong nangyari? Alam niya may kakaiba kay Isabela ngayon. Wala, malamig na sagot ni Isabela. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Nakakunot na sabi ni Almaro. Hindi siya bulag at mas lalong hindi siya tanga. Alam niya may mali kay Isabela dahil sa expression at reaksyon nito. Doon lang inangat ni Isabela ang ulo niya at tumingin sa malalim na mata ni Almaro. Almaro, kung sasabihin ko ba sayong nasa ospital ang dad ko dahil gusto tayong paghiwalayin ng lolo mo? At nabugbog si dad dahil doon, maniniwala ka ba sa akin? Namutla ang mukha ni Almaro matapos ang ilang saglit, marahan niyang sinabi. Bella, alam kong masama ang ugali ng lolo ko. Pero hindi siya mananakit ng inosenteng tao. Oo, tama ka. Ayaw ko ring maniwala. Kung ako ang target ni Elder Master McBride, ako ang lalapitan niya. Kaya bakit kailangan niya pang mandamay ng inosente? Tinanggal ni Isabela ang pagkakahawak ni Almaro sa kanya at malamig na sinabing, Alam mong ayaw kong tanggapin na lolo mo, pero ayaw ko na masaktan ng dad ko dahil sa akin. Kaya naman maghiwalay muna tayo. Matapos masabi ang lahat ng nasa isip niya, hindi siya tumingin kay Almaro at humiga na. Naniga si Almaro sa kinatatayuan niya
at nagdilim ang mukha niya. Kinabukasan sa McBride Mansion, pumunta si Almaro sa living room. Nang makitang nasa couch si Teofilo habang nagbabasa ng dyaryo, lumapit siya rito at tinanong, "Nakipagkita ka ba sa dad ni Bella?" Malamig na umismid si Teofilo na mapagtanto na bumalik lang si Almaro dahil doon. "Kinausap ko lang siya. Bakit? Nagsumbong ba siya sa'yo? May pinadala kang tao para saktan ng tatay ni Isabela." "Pinadalang tao para saktan ng tatay niya?" Binaba ni Teofilo ang dyaryo at tinanong, "Anong ibig mo sabihin?" Sinabi lang niya kay Sandro mangyayari kapag tumanggi ang anak nitong iwanan ng apo niya. Kung tutuusin, kailangan niya talagang sabihin ang mga posibleng mangyari. Pero wala siyang pinadalang tao para saktan siya. Matapos mong kausapin si Sandro, meron ng bugbog sa kanya at nasa ospital siya ngayon dahil doon. "Hindi ikaw ang gumawa nun?" tanong ni Almaro. Madilim ang mukha niya. Nagulat si Teofilo. Mayroong nang bugbog kay Sandro at nasa ospital siya? Ang kapal ng mukha nilang iset up ako. Galit na iniisip ni Teofilo. Hindi ako yun. Sa tingin mo ba ako yun? Kung gusto ko talaga siyang bugbugin, gagawin ko yun ng harap-harapan at patas. Hindi ako gagawa ng ganong klaseng taktik. Naisip niyang wala ring maganda sa Taylor. Sinadya nilang iset up ako para akong sisihin na apo ko. Nakakainis naman ito. Sa huli, pinili pa rin ni Almaro na paniwalaan ang lolo niya. Kung tutuusin, hindi siya gagawa ng ganong bagay. Pero kung hindi ang lolo niya, sino kaya? Sa Soul Jewelry Studio, nang makapasok si Isabela sa opisina niya, naghihintay na si Almaro sa kanya sa couch. Nagulat siya sandali, pero bigla siyang natauhan at iniwas ang tingin dito. "Anong ginagawa mo dito?" Dahan-dahang lumapit sa kanya si Almaro. "Bella, tinanong ko si Lolo. Hindi siya yun." Hindi sumagot si Isabela. Hinawakan ni Almaro ang mga braso ni Isabela gamit ang dalawa niyang kamay. "Hindi ka naniniwala sa akin?" "Naniniwala ako sa'yo," sagot ni Isabela pero hindi siya nito tiningnan. Pero walang magbabago doon. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Almaro. Pero walang emosyon sa mga mata nito. "Dapat siguro makinig ka na lang sa lolo mo." "Isabela Taylor." Pag-angal ni Almaro, baka sa boses niya ang galit. Tatawagin niya lang ito sa buo niyang pangalan kapag galit siya. Hindi niya na matiis ang malamig na pagtrato sa kanya nito at sinabing, "Sinabi ko na sa'yo ito. Kahit na hindi pumayag si lolo sa atin, hindi ako susuko sa'yo." "Aalamin ko talagang nangyari. Hindi ba't galing sa Dilorha ang responsable sa pagkamatay ng nanay mo?" Nagulat si Almaro nang marinig ang sinabi ni Isabela. Ang ekspresyon sa mukha ni Almaro ang nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi ni Rosita. "Almaro, baka tama talagang lolo mo. Hindi tayo pwede." "Shut up!" Sigaw ni Almaro, tinila niya si Isabela para yakapin. "Hanggat hindi ako pumapayag, bawal kang umalis sa tabi ko." Nang hindi sumagot ang taong nasa bisig niya, dito niya naisip na masyado siyang nagpadala sa galit at baka natakot niya si Isabela. Binabaan niya ang boses niya at sinabing, "Maniwala ka sa akin, Bella." Hinawakan niyang pisngin nito at inangat ang ulo. Maigi niyang tinignan si Isabela. "Iba ang pamilya de Lorha sa atin, kaya hindi ko nasabi yun sa'yo kasi nag-aalala ko sa magiging epekto nun sa'yo." Tinignan siya ni Isabela sa mga mata, nagikting ang panga nito at walang sinabi. Yumuko si Almaro at pinagdikit ang noo nila. Habang ramdam ang mainit nilang hininga, may hinahon niyang sinabing, "Maniwala ka sa akin kahit ngayon lang, Bella." Nagdadalawang isip na si Isabela. Baka katulad nung sinabi ni Tito Sebastian sa kanya. Kailangan niyang sundin ang puso niya. Marahang gumalaw ang mga pilik mata niya at sinabing, "Sige, naniniwala ako sa'yo." Lumalim ang ngiti sa mga mata ni Almaro nang marinig niyang pinili nitong maniwala sa kanya. Lumapit siya kay Isabela para sana halikan ito sa labi. Biglang may naisip si Isabela kaya tinas niyang kamay niya para patigilin si Almaro. Naningkit ang mga mata ni Almaro nang hindi siya pinayagan ng asawa niyang makahalik. "May kinalaman ka ba kung bakit nasa underground freeway si Amor?" Nakakunot na hinawakan ni Almaro ang kamay niya at sumagot. "Ginusto niya yun. Kung hindi, hindi ko siya ipapatapon sa underground freeway." "Bakit mo natanong?" Napatikom ang labi ni Isabela at sinabing, "Naalala mo pa ba yung inatake sa internet si Asher at Diana? Siya ang may kagagawan nun. Pumunta ka sa underground freeway?" Nagulat si Almaro.
Bakit siya pumunta doon mag-isa? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Inangat ni Isabel ang kilay niya at sinabing, wala na siya sa underground freeway. Bahagyang nagulat si Almaro at tinanong, nakatakas siya? Nanghingi ako ng tulong kay Tito Sebastian na hanapin ang IP address ng mga internet trolls. Pinuntahan ko sila isa-isa at doon ko nalaman na si Amor ang mastermind. Nang kinakausap ko siya, pakiramdam ko may tumutulong na naman sa kanya. Kinulong siya ni Almaro sa mga bisig nito, ibinaba ang tingin sa kanya at sinabing, mas gusto mo ang tulong ng ibang lalaki kaysa sa akin? Nagulat si Isabela. Sa totoo lang, hindi niya rin alam. Kapag may kinakaharap siyang problema, hindi niya hinahanap ang tulong ni Almaro. Bella, asawa mo ko. At susuportahan kita kahit ano pang mangyari. Sabi ni Almaro tinalikan ng kamay ni Isabela. Gusto ko lang na umasa ka rin sa akin. Tinaas ni Isabela ang kamay niya at pinulupot ito sa laeg ni Almaro. Kinuha niyang pagkakataong iyon habang gulat pa ito. Tumingkayad siya at tinalikan si Almaro. Namula ng kaunti ang mukha niya dahil sa ginawa niya. Sige, pangako. Natigil ang mahinahon ng mukha ni Almaro. Hinawakan niya ang batok ni Isabela at sinilito ng malalim na halik. I just can't get enough of her. Hindi talaga siya nagsasawa dito. Nakatayo si Rosita sa labas ng pinto habang nakasandal dito. Hinahanap niya si Almaro pero hindi niya nakalang ganito ang aabutan niya. Kinagat niya ang labi niya at naisip. Nabunyag kaagad si Amor. Walang kwentang babae. Mukhang hindi sineryoso ni Isabel ang sinabi niya. Kailangan niya pa itong dagdagan na kaunti. Kahit na hindi magandang bagay ang cyberbullying, nakinabang si Asher at Diana mula dito. Hindi lang sa makakasama nila sa show si Darius. Ang best actor, nalaman na ring anak sila ni Mr. McBride. Kaya naman, matapos nang nangyari, mas lalo silang sumikat na dalawa. Maraming movie director at kid commercial ang lumapit sa kanila, nag-aalok ng oportunidad. Kung hindi lang tinanggihan ng assistant nilang iba dahil sa bata pa sila, para maraming gawin, paniguradong marami silang ginagawa. Nakaupo si Diana at Asher sa dressing room para sa kanilang make-up. May shoot sila ng commercial tungkol sa Gemini reading machine at binabasa nilang hinandang script para sa kanila. Matapos ang kanilang make-up, pumunta ng dalawa sa photo studio kasama si Almira at dalawa pang bodyguard para simulan na ang shooting. Nang dumaan si Isabela sa koleksyon ng kagamitan, isang sobrang bigat na lightning equip ang bumagsak sa kanya. Diana! Nagmamadaling hinila ni Almira si Diana at bumagsak ang lightning equipment sa sahig na may malakas na tunog at dumagan sa paa niya. Nagulat si Diana. Sinubukan niyang tulungan si Almira pero hinila siya ng mga bodyguard. Dali at iligtas niyo siya. Lahat ng crew member doon ay lumapit at inangat ang lightning equipment. Nabali ang paa ni Almira at namutla ang mukha niya sa sakit. Nang makitang ayos lang si Diana, pinilit niyang umiti dito at sinabing, huwag ka na mag-alala sa... Pero nawala na siya ng malay bago pa niya matapos ang sasabihin. Sinamantala ni Asher ang kaguluhan at pumunta sa likod ng equipment. May nakita siyang kakaiba sa sahig kung saan nakalagay ang lightning equipment. Emperor Entertainment Inc. Nandyan kayo para mag-shoot ng commercial. Paano may nangyaring ganito? Sinong malalagot kapag may nangyaring masama sa dalawang bata? Sinagot ni Robert ang tawag mula sa Gemini Advertising Inc. At galit na sinabing, hanapin niyo kung sinong in charge sa equipment na yon. Kung hindi, huwag niyo kami sisisihin. Binaba niyang tawag. Naintindihan niya na ang nangyari. Na-injure si Almira at nasa ospital na. Mabuti na lang at ayos lang ang dalawang bata. Dumating si Darius sa labas ng opisina at mukhang narinig ang usapan. Nakakunot ang noo niya at binuksan ang mga labi. Yung dalawang bata, nandoon kay Almira sa ospital. Tumalikod na si Darius at umalis matapos masabi yun ni Morgan. Sa ospital, nanatilang dalawang bata sa tabi ni Almira. Natatakot pa rin si Diana at tumingin kay Asher. Asher, magiging ayos din ba si Almira? Pinagaan naman ni Asher ang loob niya. Huwag kang mag-alala, magiging ayos din si Almira. Kumunot ang maliit niyang kilay matapos sabihin yon. Base sa mga bakas sa scene, halata naman kami ang target. Dumating si Darius sa labas ng ward na may kasamang bodyguard. Lumapit si Diana sa kanya. Malungkot ang batang palaging masaya kapag nakikita siya. Tito Darius, malalagot po ba kami? Iniisip ni Diana na malalagot siya dahil siya ang dahilan kung bakit nasaktan si Almira.
Hinaplos ni Darius ang ulo ni Diana at pinagaan ang loob nito. Hindi, aksidente lang yun. Hindi yun aksidente, sabi ni Asher. Ipinaliwanag niya gamit ang bata at kalmadong tono ang nasa isip niya kay Darius na gulat na nakatingin. Sinadyang gawin ito. Si Diana sana masasaktan kung di siya naitulak ni Almira. O kaming dalawa. Nagulat si Darius sa mga salita ni Asher. Naging seryosong tingin ni Darius sa bata. Paanong ganito mag-isip ang isang 5 taong gulang? Naningkit ang mga mata ni Darius. Paano mo nalaman na hindi na aksidente? Tiningnan ko yung site at nakita kong corner ng tripod na panghawak na bagay na yun ay pinutol. Masyadong flat ang pagkakahiwa at patagilid tong nilagari. Nilagay ni Asher ang maliit niyang kamay sa baba niya at dinagdag. Kung hindi ako nagkakamali, kung kinain ng bagay na yun bago makarating sa stage, ibig sabihin merong nasa equipment backstage na mga oras na yun. Lumapit si Darius sa kanya, inangat ang kamay niya at hinaplos ang ulo ni Asher. Ang galing mong manuri kahit bata ka pa. Inisip ni Asher na hindi ito naniniwala sa kanya kaya hindi na siya nagsalita. Nakatanggap ng tawag si Darius tungkol yun sa investigation result ng Gemini Advertising Inc. Ayon sa kumpanya, ang sinabi ni Asher kanina tungkol sa hiwa sa device ay tama. Sa Black Gold Group. Nalaman niyo na ba kung sino may kagagawa nito? Nakatayo si Almaro sa tapat ng French window habang sinasagot ang phone. May sinabi sa kanyang kausap niya sa phone at agad nagdilim ang expression niya. Malamig niyang sinabi, sabihin mo sa Gemini Advertising Inc. na bibigyan ko lang sila ng 3 araw. Bankrupt sila ang daan para makaalis sa insidenteng ito. Kapag wala akong nakuhang update sa kanila ng 3 araw, binaba niya ang cellphone. Ang lakas ng loob mong saktan ng mga anak ko. Biglang may sumagi sa isip ni Almaro at mas lumalapan tingin niya. Napansin niya masyadong kakaiba ang mga nangyayari nitong mga nakaraan kasama na yung insidente sa training camp. Kinagat si Isabela na makamandag na ahas sa training camp at biglang namatay si Loriana sa interrogation room at nalaman din ni Lolo na konektado si Isabela sa mga Delorha. Sabay-sabay na nangyayari ang mga yon. Para bang may taong gumagawa nito. Bukod pa doon, naabuso ang 2 kong anak sa internet. Tapos pinagbantaan si Sandro na ospital dahil doon. At muntik nang madami ang mga bata sa aksidenteng ito. Umiikot ang lahat na nangyayari kay Isabela para nakadirekta kay Isabela lahat na nangyayari. Tinawagan ni Almaro si Sam gamit ang kanyang cellphone. Bumalik ka na rito. Napatigil si Sam. Pero sabi ni Elder Master McBride, nagdilim ang paningin ni Almaro, hindi niya malalaman. Kailangan kitang bumalik dito para maimbestigahan. Nalaman lang ni Isabela na aksidente sina Asher at Diana sa kanilang commercial nang mabasa niya ang news update. Tinitingnan niya ang renovation sa Pearl, kaya dali-dali siyang umalis doon at pumunta sa ospital. Na makitang kasama ng 2 bata di Helio, nakahinga siya ng maluwag. Mommy! Tumakbo si Diana at niyakap siya. Nakita ni Isabelang namumulang mata ni Diana na parang katatapos ng nitong umiyak. Diana, natakot ba kay ni Asher? Niligtas ako ni Almira. Ngumuso si Diana matapos sabihin yon. Nasaktan ko po ba si Almira? Napatigil sa pagsasalita si Isabela at tiningnan ang malangmali na taong nakahiga sa higaan ng ospital. Niligtas ni Almira ang mga anak niya at malaki ang pasasalamat ni Isabela. Kailangan ko siyang pasalamatan ng personal kapag nagising na siya. Ikaw talagang bata ka kung iniligtas ka ni Almira. Ang dapat mong gawin ay alalahanin ang ginawa niya at suklian mo kapag malaki ka na. Tumango si Diana. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Diana. Lumapit sa tabi ni Asher at sinabi kay Darius, Mr. Bolton, salamat sa pag-aalaga ng 2 bata. Tumawa si Darius. Ayos lang, target ang batang ito kaya hindi ako mapalagay na sila ang nandito sa ward. Target sila? Ibig sabihin, hindi aksidenteng nangyari sa commercial shooting kanina. Tumingin si Darius kay Asher. Matalinong batang ito't napansin niyang may mali sa equipment na nasa set. Binigay na rin ng Gemini Advertising ang naging resulta ng investigasyon. Naging madilim ang mukha ni Isabela. Hindi talaga yung aksidente, sinadya yung gawin. Mukhang target nilang mga anak ko pero ako talagang pakay nila. Parang katulad dito ng nangyaring insidente kay Dad. Pero kahit na gusto ni Elder Master McBride na paghihiwalayin kami ni Almaro, wala siyang sapat na rason para gawin yun sa mga bata. Posible kayang si Amor ulit?
Lumabas si Isabela at Darius kasamang mga bata sa ward at nakasalubong nila si Teofilo at Rosita na pumunta ngayon sa ospital. Naisip niyang baka nabasa rin ni Teofilo ang balita. Mukhang galit si Teofilo na kasama ni Isabela ang mga anak niya at si Darius. Pinagsabihan niya kagad si Isabela. Hindi ko alam kung paano ka nag-iisip sa ganitong pangyayari bilang ina. Hinayaan mong pumasok ang mga anak mo sa industriya ng showbiz at muntik na silang mapahamak sa aksidenteng nangyari. Hindi nagsalita si Isabela. Napagnilayan ko na rin ang katotohanang pumayag nga kung pumasok sila sa entertainment industry. May hinahon ng ngumiti si Rosita. Lolo, huwag niyo pong sabihin yan. Nakikita ko namang nag-aalala si Taylor sa mga anak niya. Kung talagang nag-aalala siya, hindi niya dapat hinayaang pumasok sa entertainment industry ang mga bata. Nang matapos si Teofilo magsalita, tumayo ang galit na si Asher. Kusa kaming pumasok sa entertainment industry. Wala kayong karapatang pagalitan ng mami namin. Saglit na nagulat si Teofilo na makita niya kung paano protektahan ni Asher ang nanay niya. Lalo itong nagiging kamukha ng matigas na ulong si Almaro. Na hindi sumunod sa kanya para protektahan si Isabela. Walang magawa si Isabela, tinapik ang balikat ni Asher. Asher, hindi mo dapat ganyan kausapin ang great-grandfather mo. Kaya ko mabuhay nang walang great-grandfather, pero hindi ko kaya kapag wala si mommy. Determinado ang tono ni Asher at talagang tinitigan pa si Rosita nang sabihin yon. Kahit na bata pa siya, alam niya na kung ano ang mas importante sa buhay. Walang papalit sa lugar ng nanay niya, sa puso niya. Nang makitang malakas ang loob ng batang titigan si Rosita, kinuyom ni Rosita ang kamao niya sa likuran niya. Tinignan ni Rosita ng matanda at umaasang kakampihan siya nito. Kahit na hindi mukhang natutuwa ang ekspresyon ni Teofilo, hindi siya nagpadala sa galit dahil lang sa sinagot siya ng bata. Nakita agad ni Darius na ayaw ni Teofilo kay Isabela sa loob lang ng ilang minuto. Bahagyang ngumiti si Darius. Naiintindihan ko kung bakit ayaw ni Aldo Master McBride sa entertainment industry. Pero dahil desisyon naman yun ng dalawang bata, hindi mo naman yata pwedeng sabihin ang desisyon nila ay dahil sa sulsul ng iba. May sarili namang pag-iisip ang mga bata, hindi ba? Makikita ang pagiging tuso sa mga mata ni Rosita nang makitang pinagtatanggol ni Darius si Isabela. Kakaiba talagang babaeng ito. Hindi lang sa nalandi niya si Almaro, meron din siya magandang relasyon kay Darius. Ngumisi si Rosita at nagtanong. Mr. Bolton, kailan pa kayo naging malapit ni Miss Taylor? Hindi natuwa si Teofilo sa mga usap-usapan tungkol kay Isabela at Darius noong nakaraan. 3 naging anak niya kay Almaro pero hindi pa rin niya alam paano umiwas sa mga ganitong usapan. Kaya naman, lalong lumalang ekspresyon niya sa tinanong ni Rosita. Sumagot kaagad si Darius bago pa man makapagsalita si Isabela. Ano naman sa'yo kung magkakilala kami o hindi? Dahan-dahan niyang ipinaliwanag. Kasabay kong lumaki si Almaro at gustong-gusto kong 2 batang to. At kay Miss Taylor naman, talentado siya na dapat lang hangaan. Pero alam ko pa rin naman kung anong dapat kapag kasama ko ang asawa na kaibigan ko. Lumiit ang ngiti sa mga labi ni Rosita pero hindi siya nagsalita. Pakaramdam niya may pinariringgan si Darius sa mga sinasabi nito. Pinapaalala niya ba sa akin na wala akong kinaangkupan? Dahil maayos at ligtas naman ng mga bata, gumaan ang loob ni Teofilo at ayaw na magsabi pa ng kung ano man dahil baka maisumbong na naman siya sa kanyang apo. Umuwi na tayo. Lumingon si Teofilo kay Rosita. Umalis na silang dalawa. Tiningnan pa sila ni Rosita bago sumunod kay Teofilo. Kumislot ang pilik mata ni Isabela na mas lumala pa ang hindi nila pagkakaintindihan ng matanda. Tumingin siya kay Darius. Salamat Mr. Bolton. Ngumiti si Darius at tumango. Wala yun. Sinabi ko lang kung anong dapat sabihin. Hinila ni Diana ang manggas ni Darius. Tito Darius, ayaw po ba ng great-grandfather namin sa entertainment industry? Humalokip-kip si Asher. Hindi na mahalaga kung gusto niya o hindi. Bahagyang nagdilim ang mga mata niya at tumingin sa batang lalaki sa tabi niya. Oo, dahil ang lola mo'y galing din sa entertainment industry. Nagulat si Isabela. Mukha nga magkakilala na sina Darius at Almaro mula pagkabata pero mukhang wala silang gaanong interaction sa isa't isa. Mr. Bolton, kilala mo bang nanay ni Almaro? Saglit na nagulat si Darius bago siya nagsalita. Isa siyang magaling na artist at kinikilalang aktres. Tumitig si Isabela sa kanya nang banggitin ni Darius ang nanay Almaro, makikita ang paghanga at respeto sa kanyang mga mata. Posible kayang idol ni Darius ang nanay ni Almaro?
Parang natuklasan niya ang ikawalong wonder sa mundo. Mukhang isang malaking tao sa entertainment industry ay may hinahangaan din. Kinagabihan sa Blue Bay Villa, masayang 3 batang dinala sa villa dahil kasama nila ulit ang magulang nila habang kumakain. Wala pa ring tatalo sa luto ni Mommy, masayang sabi ni Theodore at Diana habang ngumumuya. Nakahalukip-kip na tiningnan ni Almaro ang 3 batang nasa tabi ni Isabela. Palaging abala ang asawa niya sa mga bata mula nang dumating ang mga ito. Tiningnan ni Isabela si Almaro na mukhang nagtatampo at nagseselos. Kumuha siya ng piraso ng karne at nilagay ito sa plato ni Almaro. Good boy, mahal ka pa rin namin. Napatahimik si Almaro. Pamilyar ang mga salitang yun. Kumuha si Diana ng isang kutsarang mashed potatoes at tumingin kay Almaro gamit ang makinang niyang mga mata. Daddy, sabi ni Tito Darius kanina na si Lola daw ay galing din po sa entertainment industry. Bakit po hindi pa namin nakita si Lola? Katatapos lang magsalita ni Diana at bahagyang nag-iba ang ihip ng hangin sa hapagkainan. Napapikit si Isabela. Paniguradong ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa nanay niya. Pero hindi niya inakalang sasagutin pa rin ni Almaro ang tanong ni Diana. Oo, pero wala na si Lola ngayon dito. Nagulat ang 3 bata. 2 lang ang ibig sabihin nun. Una'y wala siya rito ngayon kasama sila at ang isa naman ay wala na siya dito sa mundo. Naguhugas si Isabela sa kusina matapos ang dinner. Wala siya sa sarili. May iniisip kaya naman nadulas ang plato sa kamay niya at nalaglag ito sa sahig. Nang yumuko siya para pulutin ang mga nabasag, nasugat ang daliri niya sa matulis na bubog at nagsimula itong dumugo. Narinig ni Almarong nangyari sa kusina. Dali-dali niyang nilapag sa couch si Diana, tumayo at pumunta sa kusina. Nang makita si Isabela na nakasquat sa sahig at mukhang nasugatan, kumunot ang noon niya, lumapit siya kaagad at tinulungan na tumayo si Isabela. Ano ka ba naman? Patingin ako na sugat mo. Maliit lang naman ito. Gusto ni Isabelang kuhanin ang kamay niya, pero mahigpit ang hawak dito ni Almaro. Huwag ka nang gumalaw. Mahigpit na sabi niya. Hindi alam ni Isabela ang sasabihin niya. Daddy, ito po ang first aid kit. Nagkusa si Asher na dali ng first aid kit. Itinaas ni Almarong kilay niya. Kinuha ang first aid kit at kinuha ang bandage para takpan ang maliit na sugat ni Isabela. Nakasilip naman ang 2 pang bata sa kusina. Ang ganda naman ng relasyon ni Mommy at Daddy. Itinaas ni Isabela ang paningin niya at tumingin kay Almaro. Palihim siyang nakatingin. Ang gwapo talaga ng lalaking ito kapag seryoso. Bigla siyang umangat sa sahig. Nang matauhan siya, binuhat siya ni Almaro. Asher, linisin mo to. Umalis si Almaro habang buhat si Isabela. Nagulat si Isabela habang bumuntong hininga si Asher. Hindi nagsalita, tahimik na kinuha ang walis para linisin ang kalat. Napatahimik ang 2 pang bata. Ang lungkot naman noon. Pagdating sa kwarto, hinampas ni Isabela ang balikat ni Almaro nang ibinaba siya nito sa kama. Bakit may hinayaan si Asher? Aba, ginagamit na ng taong itong anak ko para sa ganong gawain? Nag-aalala ka bang hindi niya na magagawa ang tama? Tinaas ni Almaro ang kilay niya at ngumisi. Mas matalino siya sa'yo. Almaro, ikaw! Bakit wala ka sa sarili mo ngayong gabi? Dahil ba binanggit ni Diana ang mother-in-law mo kanina? Mother-in-law? Nagulat si Isabela. Talaga bang hindi na ako tinuturing ni Almaro ng ibang tao? Mali bang sinabi ko? Bumulong si Isabela. Hindi pa nga tayo kinakasal. Nilapitan siya ni Almaro. Naningkit ang mga mata nito at ngumisi. Sinasabi mo bang gusto mo na akong pakasalan? Namula ang pisngi ni Isabela habang umaatras. Pwede ka naman magsalita lang dyan. Hindi mo na kailangang lumapit. Teka nga, bakit parang masaya ko? Bella. Nakaluhod na si Almaro sa higaan, lumapit sa kanya at kinulong siya sa mga bisig nito. Auspicious day bukas. Magpakasal tayo bukas. Agad na sumagot si Isabela. Talagang naniniwala ka sa pamahiin na magpapakasal sa auspicious day? February 14 bukas, Valentine's Day. Nakangising sabi ni Almaro. Hindi mapakali ang puso ni Isabela at mabilis ang tibok nito. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya. Ako na kahit kailan hindi hinihintay ang kasal ay biglang naghihintay na. Baka dahil sa kanya? Pero kung ikakasal tayo ng biglaan, baka yung lolo mo mamamatay sa galit? Bago pa matapos magsalita si Isabela, tinulak siya sa higaan ni Almaro at binalot ang baraso nito sa maliit niyang bewang. Maloko siyang ngumiti.
di bigyan na natin siya kagad ng pang-4 na apo o kaya 3 pa. Para maging abala siya at hindi kanya mahanapan ng mali. Nang magiging sentimental ng usapan, bigla niyang niyakap ng mahigpit si Almaro at ang yakap na yon ang dahilan para mawala ito sa sarili. Sino kaya ang taong nasa likod ng mga sunod-sunod na pag-atake sa mga taong malapit kay Isabela? Hanggang kailan kaya magagawang ipaglaban ni Almaro ang pag-ibig niya kay Isabela? May kasal na kaya ang dalawa para maging makatotohanan ng pagiging mag-asawa nila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.